Okay, kanina may nadaanan akong aksidente, no? Sa may silang Cavite, papuntang Nuvali. So, nakabangga daw sila ng aso. Siyempre, bago ako lumapit dyan, sinicure ko muna yung sarili ko. Tinignan ko kung safe ang paligid. Iniharang ko yung motor, naka-signal light para naka-warning device siya doon sa harap ng victim. So, may incoming sasakyan. Safe tayo. Ngayon, inassess ko, masakit daw ang dibdib niya. At may sugat sa tuhod, hindi naman bleeding, may gasgas lang, pero masakit, hindi niya mailiko. So, ang ginawa namin, nag-2-man carry kami, inihatid namin sa kabila para mas malilim. Sakto, nung pagkalipat namin, dumating na po yung ambulance na pinatawag namin doon sa babaeng nakamotor. Dali-dali nakabalik naman na agad yung nakatawag agad. So, maganda rin, may magandang response sa lugar ng barangay na yan. Hindi ko na naitanong kung anong barangay, basta sa Silang Cavite po ito. Sabi ko nga po sa driver ng ambulansya, masakit ang dibdib, may tama ang tuhod. Ayan. So ito yung ninong at inausap ako kung pwede daw papuntahan ko yung kanyang asawa. Taga doon po sa barangay Kanlubang, Purok 1, sa likod ng Camp Vicente Lim. So ang ginawa ko, tinanong ko muna yung kung saan dadalhin ospital. Ayan, yung mga LGU sa barangay na yan, yung barangay rescuer. Tinanong ko kung saan, so dalhin daw sa Velasco Hospital. Ayun. Ayun na nga po, nakarating po ako sa Kanlubang. Nakita ko na po yung Purok 1, yung kanto. So nakausap ko na po yung ayan, kinakausap na ako ng tao dyan, So, assessment ko lang to. Ito, nakita ko na po yung kamag-anak. Yun lang po. Tayo ko lang sa mga rescuer, wag natin iiwan tatantanan hanggat matunto natin yung mga kamag-anak ng victim. Yun lang po, maraming salamat. Natagpuan ko na po dito sa Purok 1. Yun nga po, yung pinahanap sa akin, si Rosemary Tiana, kayo po yun. Ayun. Pupunta na ako saan? Sige, ingat po kayo sa Velasco Hospital daw, sa Silang. Ay, yan na lang sir. Sabi ng ama ko. Pa? Hindi ko, Velasco Hospital daw sabi sa akin eh. Ano sabi niyo ngayon? Estrella Hospital. Patuturo. Asawa niyo po yun. Patuturo kanyang inaanak namin nakagat ng aso. Sinasamahan na kanyang ninong. Okay. Aso pa rin ang dahilan. Ayun lang. Sige, yun po. Yun lang po. Maraming salamat. Okay, pagkalis ko naman dun sa Purok 1, Kanlubang, nadaanan ko naman sa Maya pa ito. Isang SUV at isang motor. At ito, assessment ko rito, masakit yung kanang binti niya. So, nakakay naman, ipinaupo namin sa isang tabi, kumuha kami ng upuan, ayun, doon muna siya. Hanggang sa dumating na rin yung mga pulis, ayaw niya magpatawag ng ambulansya. So, ang nangyari na lang, yung may-ari ng SUV ay nagpresenta ng dalhin siya sa ospital para pa-x-ray. Kasi yung daliri niya, konting galaw lang, masakit na yung binti niya. So, may something sa'yo, baka may durog, ayokong magsaltanan, tapos baka may fracture. Okay, hanggang dito na lang po yung aking summary o yung kabuuan ng buod na nangyari sa akin kanina. Habang pauwi nga ako ng Kalamba, dumaan ako ng Silang Cavite, doon pa Nuvali, dinadaanan ko nga po yung na-aksidenteng magninong at ayun, assess naman at nagawa ng paraan na madala sa ospital. May mga rider na dumaan, tumawag ng ambulansya, at lalo madaling panahon ay dumating agad ang ambulansya sa lugar na yon. Maraming salamat po sa inyo mga sir. At doon naman sa Barangay Maya pa, dumating agad ang ating mga poso personnel o traffic enforcer, kamag-anak ng victim o yung nabangga at yung SUV ay nakipag-cooperate naman at nagkasundo naman sila pareho, wala naging problema. So dumating din ng pulis, sa harap nila ng pulis ay nagkasundo po ang both side. Dinala po nila sa ospital yung babae para pa-x-ray. Ayun lang po at bago tayo umalis sa mga ganitong aksidente, kailangan na masigurado natin na dumating na ang ambulansya at magkaroon tayo ng proper endorsement para wala tayong pangamba at pagsisisi. Maraming salamat po, ingat po tayong lahat lagi.